Okay. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po sa ating mga kababayan sa buong mundo na ano na ba ngayon? Ano na bang date ngayon? November 12. Nako, 3 araw na lang. 3 araw na lang, ang daming nag-aabang. Ha? Ang daming nai-excite. Dahil yung 3 araw na yan mukhang merong o maraming mangyayari. At maitatala na naman ang bagong kasaysayan sa politika ng ating bansa. Daming mga excited dyan, daming mga hindi na makatulog sa pag-aabang ng kung ano na yung nangyayari. Tuloy nasisira yung ating mga political analysts dahil hindi nila talaga ma-predict kung ano yung mangyayari hanggat sa huling segundo ng politika. Sira lahat yung ating mga political analysis dahil hanggang ngayon puro lang clue. Puro lang clue. Well, anyway, yung ating mga prediction na yan, yung ating mga political analysis na yan, masasagot in 3 days. Siguro maliban kung 13, 14, mangyayari na, yun, masasagot na lahat ang ating mga katanungan. Kung ano ba talaga, Kaya lang, ako ay humahanga lamang ngayon sa political consciousness ng ating mga kababayan. Dahil napakataas ang consciousness ng mga Pilipino pagdating sa politika. Lahat nakikisali, gustong makialam. Talagang very energetic ang atin pong mamamayan at meron silang mga kanya-kanyang prediction, meron silang kanya-kanyang analysis. Aktibo. Yan ang dapat. Yan ang magandang quality ng ating mga Pilipino dahil aktibo. Mataas ang political consciousness. Ngunit yung quality natin na yan ay actually nagbibigay ng isang positive look towards clean election. Dahil sa nakikita ko, aktibo, nakikipag-participate ang mga Pilipino at nakikiisa sa isang ideya na dapat talaga magkaroon ng honest election. At sa mga kandidato naman nating ito sa tingin ko naman, wala naman sigurong likas na masasama rito sa mga kandidato natin. Sa tingin ko naman meron naman silang, o lahat naman sila, meron naman silang mga puso. Meron naman silang mga pusong makabayan na tumulong sa mga tao. Kaya lang, kanya-kanyang level, kanya-kanyang degree, at saka kanya-kanyang style ng pamumulitika. Pero ang kagandahan lang ngayon, meron po tayong social media, mabilis ang komunikasyon, mabilis ang balita mula sa kasulok-sulukan ng bansa. At siyempre sa abroad talagang nababalitaan at nakikita, nasasaksihan yung mga nangyayari sa ating bansa. So magandang indikasyon yan. Although kagandahan dyan, ang kwan lang dyan, huwag tayong mag-away-away. Diba? Hindi tayo dapat mga nag-aaway-away. Dapat pabayaan natin yung ating mga kandidato na magbalitaktakan. Tingnan natin sila, pakinggan natin sila, hayaan natin sila na sila'y magpalitan ng mga ideya upang sa ganun makita natin. Kasi qualified naman lahat dyan,
Pero tignan natin yung pinaka-the best. Dahil sigurado naman may the best dyan eh. At unang-unang titignan natin dyan yung kandidato na humihingi o nananawagan ng unity. Unity to build the country. Unity to improve the lives of the people. Unity to make our country great again. Dapat yung mga ganon. Yun ang mga tignan nating kuwan ng mga kandidato. Di ba? Kasi sila kanya-kanyang style. Meron yung style na kaya sila kung mga kandidato dahil lang hindi makaupo o makabalik yung isang kandidato sa pwesto. Meron naman yung isa na pag siya ay nagwagi o nanalo, naging pangulo, ay panahon na raw ng paniningil ng mga mahihirap. Pinagbigyan na namin kayo. So parang gano'n. Pero okay lang yun. Alam ko naman itong mga politiko na to, mga kandidato natin, kahit paano, may puso pa rin maglingkod. Pero ang the best nating tignan dyan kung sino yung mga kandidatong nananawagan ng pagkakaisa to build the country, to build the economy, lalo na ngayon, nalugmok ang ating bansa sa COVID. Diba? So, dapat ganon. At hayaan natin. Anyway, hayaan natin. At ako'y natutuwa dahil ang ating Pangulo, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nananawagan naman. Nasabi niya, kinakailangan magkaroon tayo ng isang malinis na halalan. Dahil natural sa Pangulo yun. Yung Pangulo natin ngayon, natural na manawagan ng isang malinis na halalan dahil mukhang nabiktima siya. Hindi nga lang sila nagtagumpay dahil talagang hindi sila nagtagumpay dahil talagang hindi kaya. So nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo dahil yun ang kanyang pinananawagan. Kinakailangan maayos at malinis ang ating halalan ngayon. At hayaan natin ang demokrasya na manaig at hayaan natin na ang boses ng mamamayan ay siyang mananaig. Hindi po ba? Dahil napakasarap na maging Pilipino kung ang Pangulo mo ay yun talaga ang ibinoto ng tao, gaya ni Pangulong Duterte. Napakasarap na tumulong sa pag-unlad ng ating bansa dahil yung Pangulo mo ay yun talaga ang binoto ng tao. Tumulong, magsakripisyo, magboluntaryo, diba? Pasarap ang feeling. Diba? So, napakaganda na hayaan na natin ang mamamayang Pilipino na sila't ang mamili ng Pangulo. Kaya yung mga disqualification na yan, naku, Diyos ko po, itigil na natin yan. At hayaan na natin na ang ating mga kababayan ang maghalal kung sino ang magiging Pangulo. Dahil yung mga style na yan, yung pagpapadiskwalify doon sa isang kandidato, napaka-undemocratic. Ipinapakita lamang natin na napakahina yung ating sinusuportahang kandidato. Dahil mahina, gusto na natin knockoutin yung kalaban. In effect, we are depriving millions of registered voters in our country. Katulad yan, halimbawa, magtagumpay kayo. Magtagumpay kayo na ipadisqualify yung isang kandidato. Nung nakaraang halalan, ang boto niya 16 million. So in effect, if you succeed in disqualifying the candidacy of BBM, in effect, you are depriving 16 to 20 million votes of the Filipino people. Anong dahilan natin? Napakasimple. 25 years ago,
that decision made by the Court of Appeals. 25 years ago, here we are. Binubuhay natin. Binubuhay natin yung kaso na yon. 25 years that's buried in the records of the Court of Appeals. It has been decided. When it was decided, nobody questioned. Hindi natin question yan. And now, 24 years ago, here we come. And telling to the world that the decision of the Court of Appeals is void. Di ba? Dadaanin natin yung kalaban natin sa teknikalidad ng batas. Ilan ang magdidesisyon dyan? Halimbawa sa COMELEC, ilan sila dyan? 3, 5. At kung sakaling ito'y iakyat sa Korte Suprema, 15. 15 tao magdidesisyon. Aalisin. I-disenfranchise nila yung 16 to 20 million na pumili ng Pangulo sa ating bansa. Di ba? Napaka-democratic. Ano ang kaso niya? Hindi siya nag-file. Pinagmulta na. Nagmulta na siya. Nagmulta na siya. Sasabihin natin, under the law, when you are convicted of this crime, blah, 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 automatic perpetual disqualification. Automatic para kayong Armalite. Armalite. Armalite dapat disqualified na. Tumakbo ng congressman yung tao, tumakbong gobernador 3 beses, tumakbong senador, tumakbong vice-presidente. Bakit nung tumakbong congressman hindi ninyo inarmalite? Bakit hindi nyo sinabi sa COMELEC, Hoy COMELEC, itong tao na to automatic disqualified? Why did you not do that? Or when the case was decided by the Court of Appeals, under the rules of court, we have modes of appeal. We have procedures, we have remedies to question the error if we are not satisfied with the decision of the Court of Appeals. There are modes of appeal. There are procedures. Why did you not avail of those procedures? And you let that case to be buried in the files of the Court of Appeals for 24 years. And now you're here telling the world that this candidate is not qualified to hold public office. Wow! Ang galing naman natin. Masyado naman tayong undemocratic. Diba? Gusto nyong knock-outin yung tao. Bakit? Mahina yung kandidato nyo. Hindi nyo may panalo. Dahil mahina, hindi nyo may panalo, knock-outin nyo. Nakita nyo lang na bumubulusok yung tao. Gusto nyo knock-out na. Diba? Hindi magandang ugali yan. Ginagamit nyo yung teknikalidad ng batas upang magwagi, upang supilin ninyo ang boses ng mamamayan. Nasanay kayo dyan. Hindi kayo manalo-nalo sa isang malinis na halalan. Nasanay kayo dyan sa paraan. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Maglilingkod kayo. Mag-o-occupy kayo ng isang mataas na posisyon na questionable ang inyong mga pagkapanalo. Diba? Pero I doubt if the people will allow that to happen now. I believe that the 16 million, 20 million people will go to the street. Subukan natin. Diba? Ilang kayo? Ilang grupo lang kayo? Ini-split nyo pa. Pero isang grupo rin lang kayo. Kunwari, may nag-file ng petition for intervention. Palalabasin ninyo sa mamayang Pilipino na napakarami nyo. Pero sa totoo lang, isang grupo lang kayo. Di ba? At ilan ang magdidesisyon sa COMELEC? 3, 5. Kung i-inbank yan, mga 7. Kung hindi, halimbawa, aakyat sa Korte Suprema, 15 na mga tao sa Korte Suprema, definitely may mga biases sila. They are not that so neutral as the Constitution required for them. Definitely may mga biases yung mga tao doon. Sila magdidesisyon sa fate ng ating bansa. Why we should not allow the Filipino people to decide the fate of our country? In fact, it was them to suffer. It was them to enjoy.
kung ang desisyon nila itama. Di ba? Ang gagawin natin yan, i-disqualify natin yung tao. Sasabihin natin, under the law, he is convicted. And therefore, it is automatic that he is disqualified to run and hold public office. Automatic para kayong Armalite. Ba't hindi ninyo siya in-Armalite? Nung unang takbo niya. Bakit ngayon? Noon, hindi kayo nagsasalita, tuwang-tuwa kayo, na-convict yung tao. And now, the decision cannot operate for your advantage. Ino-question nyo na, telling the whole world that this decision is null and void. Di ba? So, wag ganon. Tayo, ang mga Pilipino, hindi na mga tanga, mataas na ang mga political consciousness ng mga Pilipino ngayon. Di ba? Lahat humihingi, sumisigaw na isang malinis na halalan, at kung sino man ang ma-elect, kung sino man ang iboto ng tao, yun ang mananaig. Di ba? Kung nanalo, kung sino man sa kanila, as long as sila ang ibinoto ng tao, wala po tayong magagawa. We have to respect the decision of the people. Dapat ganun. Di ba? Huwag yung pupunta kayo dyan, magpapile ng disqualification, iisang grupo lang kayo, i-splitin nyo pa. Sasabihin, napakarami na ang sumusuporta sa disqualification. Wow. Hindi tanga, hindi tayo tanga. Di ba? Sino si Atty. Calleja? Sino si Atty. Carpio? Sino si Atty. T? Di ba iisa sila? Atty. Calleja and Justice Carpio are the conveners of isang bayan. Atty. T is a member of the FLAG, Free Legal Assistance Group. Sino si Jose Diokno Jr.? Si Chil Diokno. He is also a member of the FLAG, who happens to be a candidate for senator right now. At sinusuportahan ng isang bayan. Sabi nyo, ang dami na namin. Isang grupo lang kayo eh. Nag-i-split lang kayo. Tapos sasabihin ninyo, ang dami nang sumusuporta, talagang wag niyong niloloko. Matatalino na ngayon ang mga tao sa Pilipinas. At yung pinaggagawa ninyo na yan, kayo mismo ang nagtutulak sa sarili nyo para matalo. Tapos pagka natalo kayo, sasabihin nyo, di ba? Ang bayan, lalo na yung ating mga kababayan sa abroad, ang gusto nila umangat ang ekonomiya ng ating bansa upang sa ganun magkaroon sila ng pagkakataon ulit na bumalik sa Pilipinas at dyan na lamang maghanap buhay. Dahil napakahirap ang buhay sa abroad. Napakahirap ang buhay ng ating mga kababayan sa abroad. Nagtiyatyaga sila dahil sa Pilipinas, napakahirap ang oportunidad. Di ba? Tapos, ang dami nyo ng pagkakataon, ang dami nyo ng panahon. Mula 1986 hanggang sa 2016, kayo na ang sumakal sa kapangyarihan. Pero ano nangyayari sa ating bansa? Diba? And here is a person presenting himself to the Filipino people. Ang pinapanawagan lang niya is unity to build the country. Ni isang salita sa kanyang bunganga, hindi natin narinig ang paghihigante. Despite of the fact that for almost 30 years, they were persecuted. They were presented as criminals in the eyes of the public. Diba? Tapos ganyan. Disqualified siya. Ganito. Meron nga pong na-convict dyan ng plunder. Nabigyan siya ng executive clemency, absolute pardon, and he ran again. Meron din diyang na-convict ng illegal possession of firearm. Nakulong siya sa National Penitentiary, but he was granted of absolute pardon and now he is a candidate. Wow. Di ba? Samantalang yung pinaparatang nyo, yung sinasabi nating conviction ng tao, nagbayad na, nagmulta na. Ano pa gusto natin? Nung nasintensyahan yung tao, tuwang-tuwa tayo. Ngayong hindi nyo na ngayon magamit yung desisyon ng Court of Appeals para sa inyong advantage, sinasabi nyo, that's void. Matatalino naman kayo eh.
Matatalino naman tayong lahat. But I'm telling you, ang mga tao sa Pilipinas ay hindi na po katulad ng dati na namamanipulate ninyo, namumonopolyan ninyo. Sila'y nag-aaral na rin. Sila'y nakikiramdam at alam na nila kung sino yung kanilang gusto na maging pangulo sa ating bansa. Kaya yung disqualification na yan, tigil nyo na. And let the Filipino people to decide who will lead the country for 6 years. Let the Filipino people decide dahil sila naman ang susuporta kung sino man ang kanilang iboboto. Di ba? So, yun lang po. Magandang araw po sa inyong lahat ulit.